Thank you, Brother Bernard. Meron po itatanong sa inyo. Kaibigan niyo ba si Jesus? Is Jesus your friend? Kalito rin natin. Kaibigan ka ba ni Jesus? Okay ba yun, no? Lahat ng tao ay sinasabi lang kaibigan na si Jesus. Pero lahat kayo ng tao ay kaibigan ni Jesus. Buksan natin ang ating Bible sa John chapter 15, verse 14. John 15, verse 14. Ito sabi ni Jesus Christ, "You are my friends if you do what I command you." You are my friends if you do what I command you. Tagalog, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Mari mong kaibiganin si Jesus, pero ikaw kaya ay kaibigan niya. Lahat tayo muna ay hingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, nawa nga po, tulad po ng picture ng iyo pong inilahan sa John 15, verse 1 to 5. You are the vine and we are your branches. Nawa, ang connection namin, Panginoon, na kayo po ay sumasa amin at kami rin po sumasa inyo. Sapagat doon lamang namin matitiyak ang aming pakikipagkaibigan at ang iyong pakikipagkaibigan sa amin. Paunawa niyo po sa amin ang talatang ito na mayroong pong practical na aplikasyon sa aming po mga buhay. Nihiling namin ito sa pangalan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. In Jesus' name. Gaano na po ka-high-tech ang technology ngayon sa ating panahon? Alam niyo nung araw, mapapanood niyo sa TV, paano po magkaroon ng communications ang mga tao nung araw tulad sa mga Indians, paano sila nagsisend ng message sa magitan ng usok, di ba? Pinapaypayan nila yung usok at tumataas doon at alam nilang message. Pero nagbago ang panahon. Nauso, na-discover ngayon yung ang tawag din yung tumutulong. Ha? Paper? Telegram, okay. Telegraph, okay. Pero sa barko, mayroon din tinatawag ng mga sign language, di ba? Yung mga may pa-X na gano'n, mga flag yan. Pero dumating ang panahon na nagbago na naman. Para madali makapag-send ng message, dumating po yung telegrama. Mas mabilis yung telegrama at saka long distance. No? Dumating yung telegram, mabilis na yung mensahe. Pero mas napalitan ito ng mas moderno. Ito ay napalitan ng telex, fax, machine. Pero mas bumilis pa. Bandang panahon. Telepono na, mayroon kami telepono nung araw na malaki na ang pagdahil mo sa dingding. Mabilis na po ang communication noon. Hanggang napalitan na naman ito ng cellphone na pwedeng pangkalso sa truck. Yung yung kalalaki, yung smart, di ba? Mas mabilis naman ang komunikasyon. Noon, gusto mo makinig ng music na maganda, tulad si Brother Feli, namimili kami sa Saudi ng 5 patong na stereo. Marantz, yung ganong klase. Pero ngayon, hindi na eh. Yung 5 patong ngayon, ay mapapakinggan mo na sa maliit na ganon. MP3. Talagang moderno na.
kakabit ka lang dito, enjoy ka na. Lahat ng sounds, stereo sounds talaga, 10 patong, mapapakinggan mo na sa maliit na MP3. Noon, nakaimbento ng computer. Alam nyo, gaano kalaki ang computer noon? Isang buong kwarto. Yan ang computer nung araw. Isang buong kwarto, gumagana yon. Pero, utak ng tao, nag-advance ang technology, nagkaroon ngayon ng desktop. Diba? Desktop na, malaki rin. Pero hindi pa rin na siya ng tao nagkaroon ng laptop. Laptop na, maliit na lang na laptop. Pero, mas moderno na. Ngayon, hindi na laptop, iPad, at saka tablet na. Diba? Dala-dala mo na nung araw. Nung araw, pag nanonood ka ng palabas, boxing, kailangan umuwi ka ng bahay para makapanood ka ng TV, malaki. Pero ngayon, dala-dala mo na sa bulsa, may TV ka lang. Ganon kabilis po ang talagang technology ngayon. Noong araw, pagka nasa Saudi, alam mo, minsan, nabimiss ko yung asawa ko. Kailangan, lagi siyang sumusulat sa akin palagi. Ito na, sakal. Minsan, pag nagagalit ako, alam nyo, susulat ako sa kanya, galamitakin ko yung papel. Tapos may mura doon, isang sentence lang. Tapos, galamitakin, lagi ko sa sobre. Para maramdaman niyang galit ako. Dahil yung sobre, busog. Dahil kulubot yung sabi ka rin si Papa. Tapos pag nag-long distance ako, gumagastos ko ng $200 para makausap ko lang siya. Pero ngayon, wala. Mayroon ng Skype. Mayroon ng Viber. At iba pang mga paraan para wala nang homesick. Lalo ngayon, bantog na ngayon ang Facebook. Ang Facebook. Alam nyo, lahat halos ng tao nasa Facebook. Simula sa mga matatanda na uugod-ugod, makikita mo sa picture, nasa Facebook. Simula doon sa mga chikiting, hanggang lola. Facebook. Lalo na sa mga kabataan. Itong mga nasa Facebook, unang-unang gagawin pagkagising sa umaga, bago man lamang magpunas ng mata, Facebook ang nasa kamay. At bago maghilamos, hawak na ang iPhone, ang Android, ang cellphone. Wala nang trabaho nagagawa dahil sa Facebook. At kadalasan, every morning, ina-update yung kanilang mga Facebook. Magse-selfie, isang pindot lang, kita na agad sa Amerika ang mukha mo dahil sa Facebook. Ganun kabilis. Ganun kabilis ang ating technology. Ang mga kabataan estudyante, hindi na nakakausap ni nanay dahil ang kausap, Facebook. Ina-update palagi, kumusta ka na? Bago matulog, good night, doon sa mga ka-friend nila. Facebook. So, ano po ang nais kong ibahagi? Pamagat ko Facebook. Friends with Jesus. Yun po ang nais kong ibahagi. Is Jesus Christ your friend? Or are you a friend of Jesus? Alam nyo, sa Facebook, actually, hindi ka nag-iisa dahil sa latest ito na survey. Alam nyo ba, 800 million ang active na gumagamit ng Facebook sa buong mundo. 800 million people. At higit doon, ay paparoon, higit 350 million
ang gumagamit ng mga mobile phone. Ganun po kadami ang gumagamit niya. Kaya hindi kayo nag-iisa. At higit 250 million ang pictures na na-upload sa araw-araw. Dahil po sa Facebook na yan. At alam niyo ba, gaya ng aking mga survey sa aking anak, ilan ba nagiging kaibigan mo sa Facebook? Average na friend ng mga isang individual is umaabot po ng 150 friends. Di ba yun ang kalat, di ba? Then, ang na-expend talaga ng time sa daily is umaabot po ng halos 55 plus minutes daily ang mga kabataan nasa Facebook. Ngayon po, nais kong mag-post sa inyo ng 3 posibilidad sa mga Facebook users. Hindi po ako gumagamit ng Facebook, pero friend ko si Jesus. Kaya kung halimbawa pagbukas mo ng Facebook at nakita mo nag-invite si Christ sa iyo to be your friend, anong gagawin niyo? Yan po ating titignan ngayon. So una pong posibilidad sa paggamit po o sa mga users ng Facebook, gusto ko magbigay sa inyo ng mga alarming proposition. Number 1, alarming proposition or nakakabahalang mungkahi. Kung mag-friend request si Jesus sa iyo, anong magiging pakiramdam ninyo? Na alam ko, mga kabataan dito, pagka mayroong nag-friend, ay, si Bible. Aba? Yun yun, si ano? Si Justin Bieber. Matutuwa kayo, mai-excite kayo. Di ba? Dahil gusto nyo magkaroon ng mga kaibigan na sikat, kilala, bantog. Uy, alam mo, ka-friend ko sa Facebook si Justin Bieber. Na, matutuwa ka kayo kung si Jesus Christ mag-request sa inyo, I want you to be my friend. Mahirap, no? Mari sabihin nyo, posible yung mangyari yan. Pero dapat natin pag-isipan. Halimbawa, kung tumating yung time na yun. Yung request kaya nito ni Jesus Christ ay makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan, katiwasaya ng inyong puso, katuwaan kaya kapag dumating ang request na ito ni Jesus Christ. Tatanggapin mo ba kaagad? Kayo agad? Yes! Yung ba ang inyong magiging damdamin? O pag-iisipan mo itong maigi? Yan po ang proposition ko sa inyo na very alarming. Now kapag kayo na naisip nyo, nakita nyo si Jesus Christ ito, alam niya lahat ang nilalaman ng aking Facebook, alam niya lahat ng mga nakaposting dyan. Tatanggapin mo kaya? Very alarming. Then ikalawa, magpo-post pa rin ako sa mga Facebook users ng intriguing problem. Mga nakakabahalang problema. Sa palagay nyo, kagalakan yung inyong matatanggap o pangamba kapag may ganitong invitation? Kung mangamba ka, ano kaya? Tatanggihan mo si Christ? Na maging kaibigan ka niya? Di ba pangarap mong magkaroon ng friend na kilala? Hindi. Itong pagkakataon si Jesus Christ na ito. Nais ko lang pong bigyan
ng warning at mga iba pang dapat gawin ng mga Facebook users. Maganda po yan. Napakabilis po ng communication, pero mayroong danger dyan. Para sa lahat, computer ay napakaganda. Kapaki-pakinabang yan sa lahat ng bagay. Pero instrumento rin at the same time ni Satan yan. Nandyan lahat ng pornography. Isang pindot lang, nandyan na lahat yan. Nung kami dyan sa bahay, mayroon kaming kapitbahay sa tapat na computer, ano ito? Computer shop. Eh wala pa kaming internet, so nag-internet ako ron. Ang mga bata ron, grade 1, grade 2, grade 3, ang gugulo, naglalaro. Pero may grupo doon na tahimik. Ang pinapanood nila is pornography. Mga bata lang yan. Eh sabi ko noon sa mayari, napapayan mo ba yun? Nung makita, lahat ng kalaswaan nandun na. Sa kanya lang pinagalitan yung mga bata. Pero tinutukoy ko, internet ay very useful sa mga business people. Pero ito rin ay danger. Kapag nag-iisa ka. Pero tinitignan ko lamang dito sa Facebook sapagkat there is also dangers sa Facebook. Kaya ang tanong ko, kung nag-invite si Christ sa'yo, may pangamba ba? Kung sakali. Pero kung si Pinoy kaya, siguro, wow, tungtuwa ka. No hesitation. Walang pagkalilangan, walang urong-sulok. Yes! Paano kaya kung ito nang makipag-friend sa'yo yung King of Kings and the Lord of Lords? Okay kaya? Now, ano pong pinapakita ko rito? Anong pinag-iisip ko sa inyo? Be careful sa inyong Facebook. Dahil imposible na mangyari ito, pero dapat natin pag-isipan na alam ng Diyos, alam ng banal na Espiritu kung ano yung nasa laman ng iyong Facebook. Matutuwa kaya ang Panginoon. So yun po yung nakakabahalang problema. Kaya kung sa atin, sa iyo, mayroon bang posible o potential problems na maaaring madidiscover ni Christ sa iyo kung tatanggapin mo siya as your friend? May mga potential kaya? Siyempre, susuriin mo muna ang mga pictures mo ron. Ano yung mga nakapost na mga pictures mo kung ikaw'y babae? Titiyakin mo talaga na walang immodest doon. Di ba? Titiyakin natin. Pero ito suggestion ko sa inyo, mga kadalagahan, na kahit imposible mangyari na si Christ ay maging friend mo, pero be sure na wala ring immodest na iyong pinapakita sa Facebook. At titiyakin mo na walang masamang lasa ang maaring makikita. Alam mo, kung makipag-friend si Christ, pag-isipan mo talaga, ano ba yung hindi dapat makita rito sa akin? Ano ba yung hindi dapat malaman dito ng Panginoon sa aking Facebook? Titiyakin mo talagang walang pictures mula sa mga maling lugar kung saan kinukuha. So, kailangan bang i-check mo lahat ng postings mo kung walang magagaspang na mga salita? You're free eh. Pwede kang you're free to comment kahit kanino dahil hindi ka nakikita sa mukha. Pwede kang maglaglag ng mga salitang paninira mismo sa iyong kapwa. Kasi alam mo, mga tao lang yan. Pero hindi mo naalala na si Christ mismo nakatingin sa iyong ginagawa. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:31,
Whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Napakaganda po yung Facebook, pero pag-ingatan nyo. Gamitin nyo sa tama. Lalo na sa mga salita, mga paninira, mga pagpapalabas ng sama ng loob sa iyong kapwa. Nababasa lahat yan ng 150 friends all around the world. Tingnan nyo, ano sabi doon sa Colossians chapter 3 verse 15 to 16? As a Christian, ito po yung minsan ni Paul sa loob mismo ng church. Mismo mga miyembro ng church at mga attenders sa church ang pinagsabihan ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 16 to 17. Ang sabi po dyan, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, talagang nakakaantig ng puso at ng kaluluwa, at ng mga himno, mga papuri sa Panginoon, at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Anumang inyong ginagawa sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. It's a Facebook. You are Christian. You are believer. Huwag niyong itabi muna ang inyong pagiging mananampalataya sa Facebook. Huwag niyong itabi ang inyong pagiging Christian. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. At ang dapat mga salitang lumalabas sa atin sa Facebook, sapagkat may nabasa akong Facebook ng mga vlogs, pinakita sa akin. Hindi po yung mga salitang nangyari sa verse 16 eh. At sa verse 16, ito po ang dapat manatili sa ating puso. Salita ni Kristo, para salita ni Kristo ang lumalabas sa atin. Mga awitin, mga himno, mga psalms na siyang magbibigay sa atin ng pagpapalakas sa ating kapwa instead of paninira, sama ng loob. Sana hindi mangyari yun. Ingat lang. Hindi ko sinasabing bawal, pero ingat kayo. Mga Facebook users. Ang games ang nilalaro ninyo sa internet. Alam mo yung mga pastors na titext sa akin, Pastor Boy, hindi po na mamonitor ito mga member nyo. Alas 4, alas 5 na madaling araw naka-online dahil sa game. Kuya, sabi ko, wala akong kasi pastor eh. Hindi ko sila namumonitor. Hindi ko sila ka-friend. Alam nyo, hindi lang kayo ang nakatingin. Yung 150 person na yun, na naging karugtong mo sa iyong friends, bawat isang 150, meron silang 150 friends online. So 150 times 150 halos the whole world. Kumusta ang mga puna ninyo sa mga vlogs sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan, sa inyong sama ng loob, sa pastor? Kaya ako walang Facebook. Alam niyo kung bakit? Ayaw kong mabasa yung sama ng loob ng mga miyembro eh. Kasi hindi ako perfecto. Marami akong pagkakamali. So ingat lang, mga kapatid. Yan yung mga nakabahalang problema. At panghuli,
dapat mong i-post sa inyo na mayroong presensyang hindi mo matatakasan. And that presence is God's presence. Nakakabahala niya. Panghuli, hindi matatakasang presensya. Kaya, kung si Jesus Christ ang titingin sa iyong Facebook, tawag yan, Facebook ka lang, mayroon ka bang dapat i-delete? Nadi-delete pa ba yung nabitiwan na? Pwede pa. Kasi sa'yo naman nagmula yun. Mayroon ka bang dapat i-delete? Kailangan i-delete mo na ngayon. Upang makitang nagsisisi ka. You are renewing your mind. Kita ng Diyos ang iyong Facebook, mga kapatid. Proverbs 15, verse 3. Ang sabi, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masasama at sa mabuti ay nagmamasid. Nagmamasid ang Panginoon. At hindi lamang dapat nating iwasan ang Panginoon, kundi iwasan din natin kung anong makikita ng mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil kita din ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, ano ang nakikita ng iba sa Facebook page mo? Alam nyo, pag may nabitawan na kayo sa inyong vlogs, pagsisihan nyo ng pagsisihan, din mawawala yun. You will regret it the whole life mo. Katulad yan ng isang babaeng Maninila, kinonfront siya ng pastor. Ang sabi niya, Mrs. Miss, pwede kitang utusan. Ano po yun, pastor? Nakita mo isang sakong balahibo ng manok? Opo, pastor. Dali mo nga doon sa may bukid, sa pinakatuktok, medyo mataas eh. Opo, pastor. Tapos, ubuhos mo lahat yung balahibo. Opo, pastor. Inalan niya. Dito mo ba, pastor? O, dyan. Sige. Ibuhos mo na lahat ng balahibo. Ibuhos niya. Pagtuwa siya. Pilipanan. Ganda. Bumaba siya. Nagawa ko ng pastor. Okay, good. Anong gagawin ko, pastor? Sige, lahat yung mga lumipad na balahibo, pulutin mo. Imposible yan, pastor. Nag-uutos ka sa akin ng imposible magawa. Gayon yung mga binitiwan mong manghang, masakit, magaspang na panagka sa ibang tao, hindi mo na may babalik pa. Yan po ang paninira. Maring madelete natin, madelete ninyo, pero nananatili yan subconscious ng mga tao na kabasa. Nakaka-apekto ito sa pag-iisip nila sa iyo. Hindi dahil ay bulalas mo yung sama ng loob mo, kundi lahat ng sinabi mo, apektado sila sa iyong pagkatao. Mababa ang tingin sa iyo. Apektado ang mga iglesia rito kung paano kang tignan. Apektado kung sino yung mga friend mo, mga pastors, o sino yung mga friends mo. Mabasa ang panalita mong gano'n. Buong Kristyanismo, apektado. Huwag lang, mga kapatid. Napakadali mo kasi magbulanas ng sama ng loob sa Facebook. Pero remember this, 150 friends mo nakakabasa. At yung 150 na yun, mayroon na silang
150 friends each na maaaring makabasa sa lahat ng sinabi. At paano kung malaman nilang Kristiyano ka? At sa iyong Facebook page, may nakikitang picture na hindi maganda. Diba? Nasa nightclub ka, nagpakuha ka, selfie, nakatuwaan eh. Selfie, let us drink happy hour. O di kaya sumasayaw ngayon sa disco. Ganun pa. Selfie ba ako? Ay, kulang ako. Ano na, naka-approve eh. Galing ko. Halimbawa dahil disco nagkasuot na ngayon ng mga baro na kita na yung kuyukot. Anong image ang makikita nila sa iyo? Alam ba, nagpa-picture ka rin sa mga nagiinuman, pero actually hindi ka talaga umiinom, pero nakita, picture nandun sa inuman. Sa palagay mo ngayon, maniniwala silang hindi ka kasama. Mga kapatid, isipin natin, maganda kaya iniisip nila sa iyo? Maganda kaya ang tingin nila sa pamilya mo? Maganda kaya ang tingin nila sa iglesia inainipan mo? Aray ko, hindi. Naluluwalhatin mo kaya ang Diyos? Naisagawa mo kaya yung 1 Corinthians 10:31? Whether you eat or drink or whatever you do, you're doing it for the glory of God. Hindi. So, sa ating pong pagtatapos, isipin nyo ito. Imagine, makikita mo si Jesus nasa Facebook. Iimbitahan mo kaya siya as your friend? Or tatanggapin mo kaya ang request ni Christ to be your friend? Dahil tayo may rules. Di ba? May rules kayo, mga Facebook users. Pipiliin nyo kung sino yung pwede nyo maging friend. Iba-block ninyo yung hindi. Alam mo si Jesus Christ, may rules din. May rules din si Christ. Ano sabi sa ating text? You are my friends if you do what I have commanded you. Mayroon din siyang rules. Tumatanggap siya ng maging kaibigan niya ng lahat ng sumusunod sa Kanya. You are my friends if you do what I command you. Kung tayo mayroong rules, tsakin natin kung pasado rin tayo sa rules ng ating Panginoon. At ito rin hamon ko sa mga kabataan. Maaaring sinasabi mong friend ka ni Jesus Christ. Kaibigan mo si Christ. Now, tandaan natin, pag doctrine po sa salvation, you have to be saved first before na maging kaibigan mo si Christ. Sapagkat kung kaibigan mo lang si Christ, pero wala kang intimate relationship with Him, yung friend mo kay Jesus Christ, yun ang magkukondemn sa iyo. Yun ang mag-judge sa iyo. Kaya ang tanong ko, kaibigan mo na ba si Jesus? Tinanggap mo na ba siya as your Lord and Savior? At para naman doon sa mga Christian na tinanggap nila si Christ as their Lord and Savior, He is your friend. So therefore, if Christ is your friend, live as Christ's friend. Lumakad tayo o kayo sa mga hakbang ni Jesus Christ. Kaya, ulitin ko yung tanong muli. Tatanggapin ka kaya ni Jesus sa iyong request na yung maging kaibigan mo siya?
Yes. Tatanggapin ka. Kung magsisisi at sumampalataya sa Kanya bilang yung tagapagligtas. At bilang friend, bilang kaibigan, ito ang panawagan niya sa atin ng mga kaibigan niya. Matthew 11:28-30, sabi Jesus Christ, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Ayos mo magkaroon ng kapayapaan, maging sa iyong Facebook, lumapit sa Kanya, at mag-aral sa Kanya. Pasanin mo ang Kanyang pamatok, ang Kanyang pagtuturo sa iyo, and you shall find rest in your soul. Now, mga kapatid, huwag niyong mamali nito. Hindi ko sinasabing mali ang Facebook. Maganda yan sa tamang pag-aaral. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, Lord, na ikaw mismo, Panginoon, na nagsasabi na kaibigan ninyo ang mga taong sumusunod sa inyo pong kalooban. Nawa, ang pagkikipagkaibigan ay hindi po magmumula sa amin una, kundi magmumula po sa inyo sapagkat yun ang totoo. Sapagkat kung kami naging kaibigan nyo na, tiyak din po, mayroon kaming karapatan na tumawag sa inyong kayo ay aming kaibigan. Maraming salamat po in Jesus' name.